Sa bawat pagsubok, may magandang plano ang Diyos. So sa verse 47 ng 1 Samuel chapter 17, sabi po niya dito, pwede bang sabay-sabay tayong magbasa? Isang verse lang naman po. Verse 47, "At makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay." Lord, salamat sa talatang ito na amin pong nabasa. Ngayon po ay maingat po naming pagbubulay-bulayan ang talata po na ito na aming nabasa. Kaya Lord, ang iyong lingkod na magbabahagi ngayon, basbasan po ninyo sapagkat wala siyang magagawa kung wala po ang iyong patnubay sa Kanya. Kaya Lord, basbasan niyo po ako at maipahayag ko po ng maayos ang nais niyong ipahayag sa bawat isa na tagapakinig. At kami pong lahat ay matuto at anuman ang aming mga matututunan ay amin po itong maisapamuhay. Lord, lahat po ng ito'y nagkakaisa po naming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Pwede na po kayong makaupo at welcome po sa bawat isa. Nandito yung nanay ni Sister Faby, si Nanay Betty, kung hindi ako nagkakamali. Welcome po. Ayan, at may mga dalawang kabataan din tayo doon kasama. Mga kapatid, welcome po kayo. Mamaya po ay may welcome po kayo ulit. At sino pa po yung mga first time na nakadalo po ngayon? Ayun, si Angelo. Nandito rin si Angelo. Invited ni Sir Josie at kasama din po sa atin pong campus ministry sa Palgoyod National High School. No? So, praise God. May gusto lang po akong itanong sa inyo, pero sana po pag sumagot kayo ay huwag kayong malungkot. Ano? Ready na ba kayo? Yes. Sino po sa inyo ang may dalang pagsubok ngayon? May pinagdadaanang pagsubok? Yes. Masaya ba tayo? Amen. Sana hindi tayo napipilitan na magsabi ng amen, masaya ako. Kasi normally, kagaya po ng tinignan natin last week, normally, pag may trials, hindi tayo natutuwa. No? At kapag ka natutuwa tayo at alam natin yung reason o purpose ng Diyos kung bakit niya inaalaw yung mga trials na yun, siguro matutuwa po tayo. Kung alam natin na out of that trial ay merong magandang gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Alam nyo, maaari na, hindi ko alam kung sino po yung may mga karamdaman sa inyo na matagal nyo nang dinaramdam pero hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling. Hindi ko alam kung sino po ang may problema dito sa kani-kanila pong mga pamilya. Hindi ko po alam kung sino-sino sa atin dito, yung mga anak ninyo malayo kay Lord. Hindi ko alam kung sino po sa inyo dito na businessman pero sa tingin ninyo parang hindi umuunlad, parang pabagsak na. Hindi ko alam kung sino sa inyong pinakamaraming utang dito. Hello? Hindi ko po alam kung sino po sa inyo dito, yung mga pangarap nyo parang sa tingin ninyo'y hindi nyo na makakamtan. No? Hindi ko po alam kung sino po sa inyo dito ang discouraged na. Pero alam po ninyo, may mga pagkakataon na may mga taong nagsasabi ng ganito, Lord, hanggang kailan ito? Nabaybayagan dahito nga problema ka nun tungay nga malpas, Lord. Alam niyo po, pag dumadating ang problema, minsan nakikita po natin
na para ito yung Gulayat sa buhay po natin. Kasi ang titingnan po natin ngayon, kung paano pinagtagumpayan ng mga Israelita yung trials na dumating sa kanila. Kasi ang background po nito, nung panahon ng labanan ng mga Philistines at mga Israelites, naghahamunan sila ng labanan. Pero merong isang warrior sa side ng mga Philistines o mga Pilisteo, great warrior. Ang tawag nila, giant, at ang pangalan niya ay si Goliath. Imbis na maglalaban-laban sila, tumatayo na lang iti si Goliath. Sabi niya, bakit pa tayo maglaban-laban? Pumili na lang kayo ng ilalaban ninyo sa akin at maglalaban kami. Pag kami ay natalo ninyo, alipinin ninyo kami. Pero pag tinalo naman kayo, kayong magiging alipin namin. Ganon every day. For 40 days, itong si Goliath, laging hinahamon ang mga Israelites. Malaking trial ito na dumating sa buhay ng mga Israelita. Biri mo, pagka mayroong isang representative, nakipaglaban at natalo yung isa na yon, aalipinin sila ng mga Philistines. Pero, maganda naman dito, pag natalo ang mga Philistines at natalo si Goliath, magiging alipin naman nila ang mga Philistines. Pero sino ang pwedeng ilaban dito? No? Kaya minsan, mga kapatid, sa buhay natin, ang hamon, ang trials, ang pangalan niya ay Goliath o higante, mga 9-footer, almost 3 meters kasi ang taas. Ayon sa Bible, hindi talaga siya yung mataas na higante. Halos 9-footer siya. 9 feet, ganyan. Kung isang ganyan ang isang metro, 2 metro ganyan, siguro mga ganito siya katangkad. No? Yan, mas mataas pa siguro. Pero warrior, isa siyang mandirigma. Minsan, itong yung sa loob ng mga araw na yan na humahamon din si Goliath, isang araw, sabi ni Jesse na tatay ni David, sabi niya, David, kunin mo itong baon. Baunan mo yung mga kapatid mo at itong keso, ibigay mo rin doon sa pinuno ng hukbo, sabi niya. Madaling salita, itong si David pumunta doon sa labanan. Sa labanan, doon niya nakita kung paano hinahamon ni Goliath itong mga Israelites. At every time na tumatayo itong si Goliath at hinahamon, napapaatras ang mga Israelites dahil sa takot nila sa hamon ni Goliath. Napansin ni David na bakit natatakot ang mga Israelites habang nasa panig naman nila ang Diyos. To cut the long story short, itong si David nag-volunteer. Lalabanan ko ang Goliath na yan. Nung nakarating kay Saul, na King Saul, pinatawag ni King Saul itong si David. Sabi niya, hindi mo siya pwedeng labanan kasi binatilyo ka pa, siya bihasa na sa pagkikipaglaban. Pero naglakas loob, itong si David, pinagpilit niya na talagang lalabanan niya itong higanting ito. So, si Saul, dahil gusto niyang matry, baka naman manalo, is pinasuot sa kanya yung kanyang armor. Nung pinasuot sa kanya yung damit niyang pandigma, halos, ang sabi ng Bible, halos hindi makalakad si David. Sabi niya, hindi ko po kailangan ito. Hindi ako sanay sa paggamit nito. Sanay siya sa paggamit ng tirador. Sino magaling magtirador dito? Napatihibla ng buhok, kaya mong patamaan. Wow, ang galing, no? Ako, nung bata ako, mahilig akong magtirador. Kahit lumilipad na ibon, napapatamaan ko, bumabagsak. Pero once lang yon. Kaya believe yung mga
Nyan ni Jaime, naglaing ti di nga palsiit ti bilitan. Uray agtaytayab ko. Matamaan na. Pero minsan lang yon. Naging matyaga ako kasing magtira kahit lumilipad. Yun, bumagsak nga. So yun, doon siya bihasa at doon siya trained sa paggamit ng tirador. Pero yung tirador noon, hindi yung hangadi adda pakawan na nga kasi yan eh. Kundi ang tirador noon, siling talaga yung may dalawang taling ganyan, tapos may palalat doon, tapos yun nilalagyan ng bato. Yan. So doon bihasa si David. Kasi habang siya po ay isang pastol ng mga tupa, pag umaatake ang mga bear o mga lions sa kanyang mga sheep o mga tupang kanyang inaalagaan, gamit niyang tirador. Pag hindi niya mapatamaan halimbawa ng tirador, hinahabol niya yung mga oso na yon at lion, at paghaharap itong mga lion at mga oso na ito, hinahawakan niya sa ukapon na di ngiwat da, tapos hanggang mag-crack, mamamatay yung lion o kaya yung oso. Ganyan ang practice ni David. Kaya sabi niya, na kung sinamahan ako ng Panginoon sa mga leon at mga oso, sasamahan din ako ng Panginoon para labanan itong higanting ito. So yun, ibinalik niya yung armor ni Saul, at pagkatapos pumunta siya sa ilog at pumulot ng 5 bato. No? So, yun ang background nitong pag-uusapan natin ngayon. Minsan, yung mga trials o mga problems na dumadating sa buhay natin, ang tingin natin, napakalaki. Grabe. At minsan, sa tingin natin, napaka-imposible na yatang mapagtagumpayan itong mga trials na ito na dumadating sa buhay natin. Sino na po sa inyo yung naka-experience ng isang problema na sa tingin mo wala nang solusyon? Sino pong naka-experience sa inyo ng ganon? Yan, at least mayroon. Pero napagtagumpayan naman, di ba? Yes. Ako'y naniniwala dahil ito sa tulong ni Lord. Kaya minsan, imposible na sa tingin natin, gagaling pa ba ako? Magbabago pa kaya yung anak ko? Magbabago pa kaya yung kapitbahay namin? Magbabago pa kaya yung asawa ko? Magbabago pa kaya itong empleyado kong ito? Magbabago pa kaya itong boss ko na ito? Magbabago pa kaya ang teacher ko na ito? Magbabago pa kaya ang estudyante ko na ito? No? Mga kapatid, minsan ang mga gulayat na ito ay niloloob ni Lord dahil meron siyang gustong ituro sa bawat isa sa atin. Pero pansinin natin mga kapatid, si David po dito, hindi niya nakita, hindi niya tinignan yung laki ni Goliath. Mas nakita niya na mas malaki ang Diyos kaysa kay Goliath. Ganyan din sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tignan natin ang Diyos na mas malaki siya kaysa sa mga problema natin. Amen? Kung yung tao na yon nandito siya, na problema mo, tignan mo, nandito ba? Mas malaki ang Diyos kaysa anumang uri ng ating mga problema, mga kapatid. No? May mga tao pa na nagtatanong, bakit kaya pinapayagan ni Lord na dumating ang problemang ito sa akin? Nagtanong na ba kayo ng ganon? Bakit? Bakit niya inalaw? Pero alam nyo, mas maganda daw pong tanungin, ano kayang blessing ang gustong ipakita sa akin ni Lord sa pagsubok na ito? Na, ano naman kayang blessing ang bibigyan ni Lord sa kabila ng pagsubok na ito? Dahil ang totoo, mga kapatid, sa mga pagbabasa ko, sa mga readings natin, mga kapatid, sa mga readings natin sa bawat labanan
ng mga Israelites. Every time, kung sino ang nagtatagumpay, napapasa kanya yung property ng kanilang nakalaban. Kaya alam niyo, ano man yung dala-dala na blessing ng trials na yan, pag napagtagumpayan mo, mapapasa iyo yan. At noon, mga kapatid, bawat mga kawal may dalang armas. Of course, pag natalo yon, madadagdagan ng armas mo. Para bang sa mga naglalaro ng mga computer games, every time may matatalo ka, dadami ang power mo. Dadami ang score mo. Lalakas ka. Ganyan din, alam nyo, every trials na napagtatagumpayan natin, hindi man natin nakikita, merong area sa buhay natin, napapalakas tayo. Pumigpigsa tayo nga pumigpigsa, mga kakapatid. Bawat problema na nalalampasan natin, ako po'y naniniwalang may part sa buhay natin, lumalakas tayo. Amen? Ito po yung totoo, no? Every trial carries a hidden blessing. No? May daladalang nakatagong problem yan. Alam niyo po, mga kapatid, kung iniisip-isip ko, kung wala yung Goliath sa mga Philistines, hindi lumabas ang abilidad o hindi nakita ang ability ni David na kaya niyang tumumba, kaya niyang patumbahin ang isang higante. Kung walang Goliath na dumating sa mga Philistines, hanggang layon at hanggang uso lang itong si David. Pero, kung titingnan natin ang pangyayari, prinaktis siya ni Lord, inihanda siya ni Lord sa pamagitan ng mga lions and bears. At may mga times na yung mga trials, mga testings o mga problemang dumadating sa atin, practice lang yan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, practice lang yan. No? Inihahanda ka lang ni Lord kasi baka may mas bigger problem someday or mas bigger trial someday na kung hindi mo kayang pagtagumpayan yung mga lions and bears for now, yung Goliath na yon, sigurado mag-fail ka. Kaya ano man yung mga trials, alam nyo, problems na kinahaharap natin ngayon, harapin mo lang. Amen? Harapin mo lang kasi may parating na mas bigger. And we believe, bigger problem, mas bigger ang blessings. Yes, mga kapatid, pansinin ninyo, kahit obserbahan ninyo, kahit sa tingnan ninyo, kung mas marami kang sacrifices, o mas marami kang time, o effort, na gagawin sa isang bagay na ginagawa mo, mas malaki ang kita mo. Lalo na sa mga purpose sa PC, Artistry. Mas maraming time, mas marami kang effort na i-offer, mas marami kang time, halos kakaunti na lang tulog, mas malaking blessing. Bakit? Kasi minsan si Lord nagre-reward siya ayon sa time o effort na binibigay din natin sa Kanya. No? Kung wala pong, pansinin ninyo, pati sila Moises noon, kung walang Red Sea noon, na humarang na sa mga Israelites, wala na silang matatakbuhan. Hindi nila makikita kung paano hahatiin ng Diyos ang dagat. Kaya alam nyo, may mga times, yung wala na tayong matakbuhan, wala na tayong magagawa, doon natin makikita ang pagkilos ng Diyos.
Kung si David, may Goliath siya, mga Israelites may Goliath, itong mga Israelites naman, sa panahon ni Moses, meron silang Red Sea experience. At nakita nila kung paano kumilos ang Diyos, kung paano niya hinati sa pamagitan ni Moises, yung tungkod ni Moises, ang dagat na pula at nakatawid sila sa tuyong lupa na dadaanan. Kung wala po ito, hindi makikita ang himala ng Diyos. Alam niyo, maraming mga tao ngayon, gusto nilang makita ang himala ng Diyos, pero ayaw ng trials. Ayaw ng pagsubok. Gusto himala agad. No? Ang himala ni Lord, nakikita natin yan pag nasa corner ka na. Wala ka nang alam na gawin. Kundi mag-pray na lang, Lord, wala na akong alam gawin. Then, doon natin makikita kung paano po kikilos ang ating pong Panginoon. Kung makikita din po natin, kay Jesus na lang, kay Jesus, kung wala yung cross, kung hindi siya namatay sa cross, wala tayong salvation ngayon. Wala tayong kaligtasan ngayon. Kung hindi hinarap ni Jesus yung persecution na yon. Kung hindi siya nagpapako sa krus, wala tayong salvation ngayon. Kaya mga kapatid, sa pag-uusapan po natin ngayon na blessings in every trial, na sa bawat pagsubok, may magandang plano ang Diyos. Una po na makikita natin dito, every trial becomes a platform for God's power. Every trial, mga kapatid, becomes a platform for God's power. So nabasa po natin kanina sa 1 Samuel 17 verse 47, na mayroong part doon na sinasabi, the battle is the Lord's. Nasabi ni David na ang labanang ito ay kay Yahweh. Amen? Kay Yahweh ang labanang ito, sabi ni David. Kaya, tandaan natin mga kapatid, bawat pagsubok, nagdi-display ito, nagpapakita ito ng kapangyarihan ng Diyos. At dito natin makikita na i-reveal ni Lord kung ano ang kanyang magagawa, kung paano niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan para iligtas ka. Amen? Yes, mga kapatid. Mapansin natin dito, hindi po sinabi ni David, the battle is mine. Akin ang labanang ito. Hindi rin po sinabi ni David, kaya ko ito. Di ba may mga times may tao nagsasabi, pag may problema, kaya ko ito. Sige nga. Dapat may karugtong yon, sa tulong ni Lord. Amen? Kayak. Gaputi tulong ni Apo. Amen? Dapat ganun. Kasi kung sarili lang natin, sige, hahayaan ka ni Lord. Pero nandyan lang ang kamay ni Lord. Pag nag-fail ka, at hihingi ka ng tulong kay Lord, tutulungan ka naman ni Lord eh. No? Kasi hindi naman po bingi si Lord at hindi siya bulag na hindi niya nakikita o hindi niya narinig yung sitwasyon mo at yung sinasabi mo. So, the battle, every time po mga kapatid, na dumaranas tayo ng mga trials and testings, lagi po nating sasabihin, the battle belongs to the Lord. Ang labanang ito belongs to God. Ang pagsubok na ito belongs to God. Dapat ganun lagi nating ipahayag. No? Mga kapatid, napakahalagang malaman po natin ito na ang labanan ay laging kay Lord, hindi sa atin. Amen? Lagi nating tingnan yon.
kay Lord ang bawat labanan na nangyayari sa buhay natin. Kagaya ng, alam nyo, isang bata. Sino pong may anak sa inyo dito, bata pa, kasama mo sa daan, naglalakad kayo? Ibang bata, pag nag-isa siya na naglalakad sa kalsada, pag makakita ng aso, at tinahulan siya ng aso, may tendency, iyak yan. O tatakbo. Pero kapag ang bata, kasama niya ang tatay niya na naglalakad at hawak kamay sila, kung tatahulan siya ng aso, pwede siyang umakyat kay tatay niya, "Tay!" At kakargayin siya ng anak niya. At ang gagawin ng tatay, haharapin niya yung aso. Kung hindi takot yung tatay, baka mas takot pa yung tatay sa aso kaysa yung anak. "Tay, bakit ka tumakbo? Ay, tatang, ang pingating maray." Sana hindi ganun, no? Kasi yung mga tatay, takot din sa aso, ipis pa nga takot na takot. Yung mga iba lang naman, hindi naman lahat, no? So, kung ang isang bata, natatakot siya pag mag-isa siya na naglalakad at tahulan siya ng aso, pagkasama niya ang tatay niya, may lakas ang loob niya. Hindi siya maaano ng aso dahil haharapin siya ng kanyang tatay. Ganyan din si Lord. Amen? Pagkasama natin si Lord, sa bawat laban ng buhay natin, meron tayong assurance, mga kapatid, magtatagumpay tayo dyan. Amen? So, lalakas ang loob ng isang tao pag alam niya na sa bawat battle o trial ng buhay niya ay kasama niya ang ating Panginoon. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, si Moises, experience nila na hati ang Red Sea nung wala na silang matakbuhan. Sila Joshua, nung wala silang madaanan at kailangan nilang dumaan sa Jericho, pero malaki itong wall na ito. Pinabagsak ni Lord ang wall of Jericho, pero kailangan nilang gawin yung instruction ng Panginoon. Si Daniel, hindi siya sinaktan ng mga layon sa lion's den, sa balon ng mga layon na inihulog si Daniel doon dahil sa kanyang kapapanalangin na ipinagbawal ng buong bansa na walang mag-pray-pray sa kanilang Diyos maliban doon sa king. Pero itong si Daniel, nag-pray-pray pa rin siya everyday dahil yon ang kanyang nakasanayan. At yung mga naiinggit sa kanya dahil mailalagay sana siya sa pwesto na napakagandang pwesto, yung mga naiinggit, siniraan. Ginawan ng batas na sa loob ng 30 days ay walang mag-pray-pray sa ibang Diyos maliban yung king. At itong si Daniel, naging tapat kay Lord. Ang parusa, ipapakain sa leon. Pero nung inihulog si Daniel sa lion's den, ni galos ng kuko ng leon, wala kahit isang galos. Gutom na gutom ang mga leon that time. Pero hindi nila ginalaw si Daniel dahil matatag ang kanyang pananampalataya kay Lord. At alam niyang ginagawa niya yung kalooban ng ating Panginoon. Pero nung yung sumisira sa kanya, ang inihulog, kasi tinanggal na siya doon, kinabukasan, sabi ng King, "Daniel, lingkod ng Diyos." Nag-respond itong si Daniel, buhay na buhay siya. Iniahon doon. At yung mananinira sa kanya, hindi pa bumabagsak doon sa lupa, nilapa na sila ng mga leon. Makita natin ang kaibahan ng mga taong nagtitiwala sa Diyos at ang mga hindi nagtitiwala sa Kanya. Si Meshach, si Shadrach, at si Abednego, itong tatlong ito ng kaibigan ni Daniel, hindi nasunog o nag-amoy usok man lang doon sa fiery furnace. Yung doon sa pugon, ni pinainit ng 7 times. Alam nyo ang nasunog lang? Yung tanikala, yung tali na pinangtali sa kanila, yung mga taong naghagis sa kanila sa pugon, dahil sa init ng apoy, namatay sila agad. Pero yung itinapon doon sa gitna ng apoy, hindi nag-amoy usok,
hindi nasunog, pero noong nandun sila sa gitna ng apoy, ang sabi ng king, di ba 3 ang inihagis ninyo sa apoy? Bakit 4 ang nakikita ko? At yung isa, parang anak ng Diyos. Ang sabi ng king. Kaya tinawag ng king, Meshach, Shadrach at Abednego, lingkod ng kataas-taasang Diyos, halik kayo rito. At tinawag, walang amoy usok, walang napasok. Dahil iningatan sila ng Diyos. Kaya alam ninyo, itong madalas ko pong nasasabi, hindi man hahadlangan ni Lord yung mga trials na mabibigat na dumadating sa buhay natin, pero ito ang tandaan natin, sasamahan ka ni Lord sa gitna ng trials na yan. Minsan may mga ganun Lord, ba't mo hinayaan? Lord, itong pagsubok na ito, grabe naman, Lord. Ba't mo hinayaan dumating ito sa akin? Maring sasabihin ni Lord, anak, huwag kang mag-alala, sasamahan kita dyan. Kaya, pati sila Paul and Silas, nung sila'y kinulong dahil sa pagsishare nila ng Word of God, nagkakanta sila, kumakanta sila kahit nasa Bartolina sila. Kahit nakatali ang kanilang mga paa sa tanikala. Nagwo-worship sila kay Lord. Alam niyo nangyari? Lumindol, nabuksan ang prison. Habang sila nakabilanggo, nagkusang magbukas ang mga pintuan ng mga bilangguan, mga kapatid, para sila'y makalabas. Alam niyo yung pinapahayag sa atin ng Panginoon? Laging mayroong open doors for us para makalampas sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Laging may open door, mga kapatid. Kaya ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, mayroong magbubukas na pintuan para sa'yo. Amen? Yes! Maniwala tayo kay Lord, mga kapatid. Lahat sila, itong mga taong nabanggit ko, may mga pagsubok, pero lahat sila natutong magtiwala sa Diyos. Na alam nilang hindi sila iiwan at hindi sila pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kung may mga problema tayo, iwasan po nating mag-focus sa problem mismo. Unahin po nating tignan si Lord na kayang lumutas sa anumang mga problema natin. Yung mga sinasabi po natin, napakalaking mga problema, kung ikukumpara po natin sa Diyos, mas malaki ang Diyos kaysa sa mga malalaking problema po natin. Meron siyang malaking magagawa para tulungan tayo para malutas ang mga problemang iyan. Pansinin ninyo mga kapatid, pagkatapos ng isang trial, meron na naman. Sino nakakapansin sa inyo nito? Sa tingin mo, okay na yung isang problem, pero susunod, meron na naman. Adamanan, apay nga nalpasan, adamanan. Meron talaga ulit, mga kapatid. Series yan. And every trials na dumadating sa atin, mga kapatid, ay hakbang yan para patuloy kang tumatag sa iyong pananampalataya kay Lord. Pangalawa, every trial develops our faith. Bawat pagsubok daw ay nadidevelop yung ating pananampalataya kay Lord. Sa pangyayari po na ito, sa 1 Samuel chapter 17, ako po'y naniniwala na hindi aksidente yung pag-utos ni Tatay JC
kay David. Ito talaga ay itinalaga po ng Panginoon para isave niya ang mga Israelites. Na makikita po natin dito, kung nabasa na po natin ang about David, bago po niya hinarap si Goliath, kagaya po nabanggit ko kanina, meron na siyang lion experience. Meron na siyang bear experience. Lahat ng experience po na yon ay ginamit ni Lord na training ground ni David dahil someday kahaharapin niya ang isang higante. No? Kaya pansinin ninyo, nung unang-una parang ang dali lang malampasan yung mga problems and even trials, pero habang tumatagal, bakit parang pabigat ng pabigat? No? Nasa tingin mo, kaya mo, pero yung pala hindi. Pero pansinin ninyo mga kapatid, every trials na dumadating sa buhay po natin, lalo tayong tumatatag. Every time na nag-exercise ang isang nagba-bodybuilding, lalong lumalakas ang kanyang mga muscles. Sumasakit, pero tumutubo ang mga muscles, kaya lumalaki siya, tumatatag, kaya mamaya mas madali na niyang dalhin ang mga weights o mga barbell na kanyang mga binubuhat. Kaya kung mapansin natin, yung naging karanasan ni David sa mga leon at mga oso ay hindi nasayang. Dahil naihanda siya para sa paglaban kay Goliath. Kaya yun ang sinabi niya kay Saul, na kung pinagtagumpay ako ni Yahweh sa mga leon at oso, pagtatagumpayin niya rin ako sa higanteng iyan. So, hindi sayang. Naging paghahanda yon para sa pagharap niya kay Goliath. Ang lakas ng loob ni David, kung papansinin ninyo ito, habang patakbo na papunta si Goliath sa kanya, dala-dalang espada niya, sinalubong din ni David, hindi tumakbo si David. Patakbo rin niyang sinalubong si Goliath habang na kanyang tirador. At siyempre, dahil sa pasalubong at tumatakbo, malakas yung puwersa, tumama sa noo ni Goliath. At ang sabi, yung bato bumaon sa noo ni Goliath at bumagsak. Kinuha ni David yung espada ni Goliath. Pinutol ang kanyang ulo at kinuha at iniharap kay King Saul. Matapang si David, mga kapatid. Pero naging practice niya, lion at mga bears. Gusto lang niyang protektahan yung kanyang mga sheep. Na parang si David, siya yung nagsisave sa mga sheep. At si God, sabi niya, yun ang pinanghawakan ni David. Kung ako, pinoprotektahan ko ang mga tupa ko, si God, poprotektahan niya rin ang kanyang mga tao. Amen? Kaya sabi pa nga niya, bakit kayo hinayaan yung laitin kayo ng mga, sorry for the word, yung mga hindi tuling mga Pilisteyong yan. Parang sabi, yung mga supot yan supot. Hindi tuli. Bakit nyo hinahayaang laitin kayo ng mga yan? Si David, lumakas ang loob niya dahil doon pa lang sa mga lions and bears na develop yung kanyang faith. Amen? Kaya mahalin ninyo ang mga lion at mga bear experience ninyo. Kung nagtatagumpay kayo dyan, sigurado, mayroon tayong assurance na pagdating ng mga mabibigat na pagsubok sa buhay, magtatagumpay tayo na kung paano tayo tinulungan ni Lord noon, ay tutulungan pa rin niya tayo ngayon. Amen? Kaya huwag kayong magtaka kung bakit sunod-sunod yung mga problema. Minsan, hindi nga sunod-sunod sabay-sabay. Hindi pa tapos yung isa, adamanon.
Ang damang problema. Napatungan na yun. Kaya alam nyo, huwag nyong i-delay ang pagsosolve ng problem sa tulong ng Panginoon. Pag may gulayat, harapin na agad. Tingnan nyo, nung dumating si David, doon lang na-solve ang problema nila. 40 days na nilang problema yon. Hanggat walang David na lumabas at tumayo para labanan itong gulayat na ito, hindi natapos ang stress ng mga Israelites. Kaya hanggat hindi mo harapin at gamitin yung lakas na binigay ng Panginoon sa iyo, mapapatungan yan. Gawin mo na agad. Amen? Solve na agad hanggat maaari. Kaya tingnan ninyo, pag may mga assignments kayo, hello mga estudyante, mga assignments, trials yan mga pagsubok, mga test. Pag hindi mo ginawa ang assignment mo, na binigay ni Madam 1 week pa bago nyo i-submit, mayroon na naman siyang ibibigay. Mapapatungan na yon. Hanggang sa malapit na yung day, sa tingin mo, pahirap ang pag-aaral. Pero, hindi mo nakita, hindi mo kasi inaasikaso agad. Kaya nagkapatong-patong. Yan. Lord, bakit sunod-sunod? Lord, di pa natatapos yung isa, meron na naman. Lagi po sana nating tignan, mga kapatid, hindi punishment ang trials. Ito ay paghahanda ni Lord para sa bawat isa sa atin. Hindi man para sa atin, pero may mga times, gagamitin ni Lord yung mga success natin sa mga trials para mapalakas naman natin ang iba. Maniwala po kayo, mga kapatid. Yung mga success natin sa buhay, hindi lang tayo ang nakikinabang. May mga tao, someday, magpapa-advise sa atin. Ano ang ipapayo natin kung yung same problem ay hindi natin napagtagumpayan na kinahaharap niya ngayon? Pero magiging effective ka na magpapayo sa kanya at magpapalakas ng loob niya pag napagtagumpayan mo yung trials na yon na pinagdaanan mo, na pinagdadaanan din niya ngayon. Alam niyo, minsan, pinagaganda lang ni Lord yung kwento ng buhay natin. No? Pangit. Pero pag napagtagumpayan natin, yung kwento na yon, nagkaroon ng kwenta, di ba? Dahil pwede mong ma-share sa iba, magiging testimony mo ngayon. Yung experience mo na yon. No? Inihahanda lang tayo ni Lord. Kasi talagang yung faith natin, tandaan natin mga kapatid, pinaprocess din ni Lord yan. Kung paano pinaprocess yung gold sa pamagitan ng apoy, ganyan din ang faith natin, pinaprocess din ni Lord sa pamamagitan ng pagsubok. Walang pure gold kung hindi dumadaan sa apoy. Amen? Wala ding purong diamond pag hindi dumadaan sa pressure. Nadidevelop ang mga ito, nabubuo ang mga ito, ang gold, nabubuo siya, nagiging purong-puro siyang gold sa pamagitan ng apoy. Ang diamond o diamante ay nabubuo siya sa pamagitan ng pressure. Kaya kung sino, kung ikaw ay gold at pinadadaan ka sa apoy, mas magiging purong-purong ginto ka. Kung ikaw naman ay diamond at dumadaan ka sa matinding pressure, mas lalo kang nagiging precious na stone, ang diamond. Ganyan din sa atin. Kung ikaw ay Kristiyano, pinadadaan ka sa pagsubok, mas tatatag ka sa iyong faith. Amen? Nandyan pa ba kayo? Ang athlete, ang isang mga mahilig sa sports, pag walang practice, walang assurance na mananalo. Kung sino yung practice ng practice, sila po yung may assurance na magwawagi o magtatagumpay
sa competition. Nakikita nyo mga kapatid, ang mga purpose kung bakit inaalaw ni Lord ang mga pangyayaring ito. Dinidevelop lang ni Lord ang ating mga faith. Yung nakita po natin last Sunday sa James chapter 1, verse 3, the testing of your faith produces perseverance. No? May pinoproduce yung habang tinitest ni Lord yung faith natin, natututo tayong magtiis mga kapatid. Hindi po napapatatag. Makinig kayo mga kapatid. Hindi po lumalakas o hindi po tumatatag yung faith natin pag ang lagi nating gusto ay comfort. Pansinin ninyo ay mga napopromote, laging may pressure. Ang daming mga paperworks, ang daming mga isasubmit, mga tests. Dapat nagawa mo ito, dapat nagawa mo yun. Ang daming mga requirements. Ganyan din ang pananampalataya natin mga kapatid. Para tumatag yung faith, kailangan dumaan ka sa pagsubok. Di ba? Yung kunikwento ko madalas sa inyo. Si Pedro, lumapit kay pastor, Pastor, ipag-pray mo nga ako para lumakas ang faith ko, yung pananampalataya ko. Halika dito, Pedro, sabi ni pastor. Anong prayer ni pastor? Sabi niya, Lord, bigyan mo ng maraming pagsubok, bigyan mo ng maraming problema, at suliranin itong si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Pastor, hindi naman yan ang hinihingi ko eh. Ang hinihingi ko, pastor, tumatag ang pananampalataya ko. Anong sabi ni pastor? Paano tatatag ang pananampalataya mo? Kung laging komportable ang gusto mo, walang problema, walang pagsubok, walang suliranin. Tumatatag ang pananampalataya natin pag may mga pagsubok. Kung may mga taong nakakainis sa buhay ninyo, maaaring sinusubukan ka ni Lord, paano mo mamahalin ang mga taong ito? Lalo mga kapitbahay, love your neighbor as yourself. Baka, inaalaw ni Lord itong mga tao na ito na inisin ka para makita kung sino ka talaga as a Christian. Baka, tinitingnan ni Lord kung paano ka magpatawad sa mga taong nagkakasala sa iyo. Dahil gustong-gusto mo, napatawarin ka ni Lord sa iyong mga kasalanan. Anong sabi ng word? Hindi patatawarin ang kasalanan mo kung hindi ka nagpatawad sa mga nagkasala sa iyo. Mabigat yon mga kapatid. May itinuturo si Lord sa bawat trials. Mapatao man ang ginagamit niya, situation man ang ginagamit niya, meron at merong itinuturo si Lord sa bawat isa sa atin. No? Na maaari, sabi mo, Lord, pwede bang huwag sa area na yan? Hirap na hirap akong makamove on eh. Pag sa area na yan mo ako sinusubok, nahihirapan talaga ako, Lord. Please, huwag yan. Para mo bang sinasabi, Lord, pwede bang mag-aral ako, pero walang mathematics? Pwede ba akong makapagtapos na walang subject na mathematics? Kung sa mathematics ka nahirapan, sabi naman ng iba, I love mathematics. No? Hindi pwede. Kailangan dumaan ka dyan. Curriculum yan eh. Yan ang design eh. Para makapagtapos ka, kailangan harapin. No? Di ba? Hello, sa mga nagmamahal ng mathematics. Lord, pwede ba wag yan? No? Kagaya ng kwento ko po sa inyo. Yung course ko po sa Baguio noon, yung GRCO, hirap na hirap talaga ako sa Morse code. Ano yan? Mga letter ito.
Bumagsak ako doon, nag-fail. Tinanong ko yung instructor, Sir, ano bang sikreto para may pasa ko itong subject na ito? Lahat ng mga makita mong letra sa session road, sabi niya, i-Morse code mo yan. Di kinabisado ko yung mga dadit, dididat, dadadadadadadat. Bawat makita ko ang letra sa session road. Nabagi yun, Morse code ko. Dumating time, ako nang taga-check ng taga-check ng mga quizzes namin sa Morse code. Kasi once naaayawan mo ang isang bagay na dapat mo sanang ginagawa, madidelay lang ang pagkatuto mo. Na dapat sana natuto ka na noon, pero hanggang ngayon, kinainisan mo pa rin, magre-repeater ka dyan. Ikaw din mahirapan, kasi imbis na naka-move on ka na, at iba nang hinaharap mo, nandun ka pa rin sa dati. Every trial, mga kapatid, develops our faith. Tandaan natin, ng trial natin ngayon, hindi dumating yan para sirain ang buhay mo. Amen? Ulitin ko, hindi dumating ang trials na yan sa buhay mo para sirain ang buhay mo. Dumating yan para ihanda ka. Kasi may ginagawa si Lord behind the scene. At the back of that problem or trials, may ginagawa si Lord. Pero ang mukha niya, problema. Pangatlo at panghuli, every trial opens the door for God's blessings. Every trial opens the door for God's blessings. Ang bawat pagsubok ay nagbubukas ng pintuan sa blessing ni Lord. Tinan po natin mga kapatid, pagkatapos mapatay ni David si Goliath, anong nangyari sa kanya? Kasi may reward dun eh. Na sino mang makapatay kay Goliath, ibibigay ni King Saul ang kanyang prinsesa, magiging asawa niya ang anak ng hari. Wow. Beautiful girl. Ang mapapangasawa ni David, yung anak ng king. Wow. Prinsesa. Mula sa pagpapastor, makapangasawa ng prinsesa, papatayin lang niya yung higanti. Tingnan niyo, may reward. Maraming tao kasi minsan gusto lang reward. Ayaw labanan. ayaw pagtagumpayan yung trial. Pero yung sa reward nakatingin. Hindi mapupunta sa iyo yung reward na yon hanggat hindi mo pagtatagumpayan yung trials na yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, nung napagtagumpayan niya ito, napangasawa niya ang prinsesa. No? Nagbago ang kalagayan ng buhay ni David. Mula shepherd, pwede siyang tawaging hero ng Israel. Hindi na kaya ng hari, hindi na kaya ng magaling na mandirigma ng Israel, nakayanan ng isang pastol ng mga tupa. Kung sa panahon natin ngayon, nag-viral si David. Naging sikat. Kalaunan, naging hari siya ng Israel. Lumabas ang kanyang abilidad na kayang pumatay ng higante nung inutusan lang siya ng tatay niya na si Jesse magbaon. Baunan ang tatlong kapatid niya kasi mga sundalo yung kanyang mga kapatid. Baka nandito ka sa church na ito, ikaw ay magiging David ng church na ito. O magiging David ka sa inyong mga trabaho. Magiging David ka sa inyong workplace. Na yung problem na pinoproblema ng matagal sa lugar na yon, ikaw pala yung David na pupuksa sa giant na yon na kinahaharap ng grupo na pinuntahan mo.
Hindi accident na nandito tayo. Hindi accident na nasa workplace ka kung saang workplace ka naroroon. Hindi accident na nasa school ka kung saan ka school naroroon. O sa isang community o company o group of people na kinaroroonan mo ngayon, baka ikaw ang magiging David dahil meron silang kinaharap na matinding trials ngayon at ikaw ang gagamitin ni Lord. Na naging curious ka lang, maka-attend nga minsan. Napagbigyan lang ito, nag-i-invite sa akin. Itong si Tatay Jesse, inutusan lang naman niya itong anak niya. Anak, baunan mo. Hindi naman niya sinabi, anak, labanan mo yung kalaban nila doon. Wala yun. Pero nung nandun na siya, ipinakita ng Diyos sa kanya yung kanyang gagawin sa area at humarap itong si David. Because of his experience, na sinamahan siya ng Diyos, sasamahan pa rin siya ng Diyos sa Goliath na yon. Mga kapatid, kung walang Goliath, hindi makikilala ang kakayanan ni David. Ang Goliath, ang naging daan para sa magandang destiny ni David. Marami pong mga blessings, tandaan natin mga kapatid, na nakatago sa likod ng mga trials. Minsan, blessing ng wisdom, na nagiging matalino tayo sa paggawa ng desisyon. Kagaya noon, limbawa, na-scam tayo. Eh di, naging matalino tayo ngayon, di na tayo basta pumapatol, di ba? Blessing din yun. Minsan, blessing ng humility. Natututo tayong magpakumbaba. Dahil doon sa mga pagsubok na yun na dumating sa buhay natin. Minsan, blessing dahil mas nagiging prayerful tayo sa mga trials na yon, di ba? May narinig nga ako nung prayer meeting na nung nararamdaman niya yon ay pray siya ng pray. Madaling araw. Pray na siya ng pray. And even me, nung panahon ng COVID, madaling araw, bumabangon ako, lumuluha, nag-pray-pray. Humihingi ng tulong kay Lord. O maaari, yung blessing na sa pamagitan ng trials na yon, marirestore ang relationship ng family. No? O maaari, sa mga blessings na yon, magkaroon kasi ng panibagong mga ministries. Kagaya lang po ng ano yan eh. Pag meron kang hawak na buto ngayon, kapag nasa kamay mo lang, mananatiling ganyan lang yan. Pero kapag kayan ay ibinaon mo sa lupa, yung buto na yon mamamatay, mabubulok. Magkakrak yung kanyang balat, pero tingnan mo after a month. Meron ka ng puno, may tendency, pagdating ng mga panahon, aani ka ng bunga. Minsan, ang akala natin, wala na ito. Katapusan ko na yata ito. Dito na yata mag-i-end ang buhay ko. Pero tandaan natin, Romans 8:28, and we know that in all things, God works together for good. Laging sa ikabubuti natin, hindi sa ikakasama natin. Hindi po sinabing lahat ng bagay magiging mabuti, no? Pero sinabi, God works in all things for good. Kikilos si Lord para sa ikakabuti ng bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, maaaring may mga sarili tayong gulayat ngayon. Ito man ay sakit, ito man ay problema sa pamilya, ito man ay kalungkutan, takot o kabiguan o mga broken dreams natin. Tandaan po sana natin, hindi ang gulayat ang magtatapos ng buhay natin. Kagaya ng mga Israelites, hindi si Goliath ang nagtapos ng kwento ng buhay nila. Amen? Amen? Ang Diyos ay kikilos, tandaan natin. Pagtatagumpayin ka niya, ang pagsubok, tandaan natin, hindi po yan permanente. Ito ay daan lamang. Hindi ito ang destinasyon mo. Hindi yung pagsubok na yan ang mag-e-end ng buhay mo. Ito ay preparation lamang. May dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga trials na na-experience natin ngayon. Dahil may blessing siyang inihahanda para sa iyo. May miracle siyang ilalabas. May testimony ka na may susulat pagkatapos ng mga trials na ito. May opportunity siyang bubuksan.
At gaya ng sinabi po ni Lord, sana itong sabihin natin, the battle is the Lord's, not mine. Ang labanan ay hindi akin, kundi kay Lord. Kaya ngayong araw po, at maging ang buong linggo na ito, nakaharapin natin mga kapatid, huwag tayong mamuhay sa takot, nang dahil sa mga problems o mga trials na dumadating sa buhay po natin, isuko natin ang problemang iyan kay Lord. At maniwala tayo, maniwala ka na sa bawat pagsubok, may dalang pagpapala. Sa bawat laban, may Diyos na tutulong para tayo ay pagtagumpayin. Kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo magiging talunan. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Mga kapatid, makinig kayo. Siya mismo ang solusyon sa ating mga problema. Kaya kung nasa atin ang Diyos, nasa atin na ang solusyon sa ating mga problema. Palakpakan natin ang ating Panginoon.